Good day everyone! Welcome to my YouTube channel, and for today's video, ang topic natin ay multiplication of radical expressions, at ito ay under ng chapter na radicals. May mga nagawa na akong video tungkol sa may radical, at mas mabuting panoorin nyo muna iyon para mas makasunod kayo sa ating video tutorial ngayong araw. Ilalagay ko na lang din ang link sa my description. To multiply expressions containing radicals, use nth root of x times nth root of y is equal to nth root of x times y. Ibig sabihin, kapag pareha sila ng index, ay ang gagawin natin, ipagsasama lang natin sila tapos ipag-times natin. Examples, square root of 17 times square root of 2. Pareha sila ng index, which is 2. Kaya, pagka-times na lang natin sila. Pagsasamahin na natin sila sa isang radical sign. 17 times 2 ay 34. Bale, square root of 34 ang sagot dito. Another example, cube root of 5 times cube root of 10. Dahil pareha sila ng index, gagawin natin ay pagsasama na natin sila sa isang radical sign. Tapos, ipag-times na natin sila. 5 times 10 ay 50. Bale, cube root of 50. Ito, paano naman kapag ganito may number na? Ang gagawin natin, ipag-times natin yung itong whole number. Ayan. 5 times 4. Tapos yung radical to radical. Ganyan. Gaya nga nasabi ko, 5 times 4. Tapos yung isa naman ay radical to radical. 5 times 4 ay 20. Tapos square ng 2 times square ng 3. Ganito. Pagsasamahin na natin sila sa isang radical sign. Magiging 20 square root of 6. Kasi 2 times 3 ay 6. Ito na yung sagot dito. In multiplying binomials, trinomials, or any polynomials containing radicals by another radical, use the distributive property. Okay, examples. 1. Square root of 3 times quantity 4 square root of 2 plus square root of 5. Ang gagawin natin dyan, pag ganyan, i-distribute natin. Square root ng 3, i-times natin sa 4 square root ng 2. Tapos sunod sa kabila naman. Square root ng 3 times square root ng 5. And square root ng 3 times 4 square root ng 2 ay naging 4 square root of 6. Tapos square root of 3 times square root of 5 naging square root of 15. Bale, ito na yung sagot dyan. Another example, square root of 5 times quantity 3 square root of 2 minus 5 square root of 7. Distribute natin. Square root of 5 times 3 square root of 2 minus square root of 5 times 5 square root of 7. Tapos, ang magiging sagot ay square root of 5. Ito, yung sagot nito ay 3 square root of 10. Tapos, yung kabila naman ay 5 square root of 35. Bali, ito na yung final answer niya ng nito. Ito, paano naman kapag ganito, dalawahan? Gagamitin natin dyan yung FOIL method. Kung naalala nyo pa yung FOIL method, yung first, outer, inner, last. Ganun lang din yung gagawin natin. First, ito yung mga nasa unahan. Ito, 5 times 4. Ito, nilagay ko na dyan. Tapos, outer, itong mga nasa gilid. 5 times square root of 3. Naging ito na siya. Inner, ito naman, negative square root of 2 times 4 ay negative 4 times square root of 2. Tapos yung dito naman, yung last. Square root of 2, negative square root of 2 times square root of 3. At ito na yon. Ngayon, ipag-times na natin. 5 times 4, 20. 5 times square root of 3 ay 5 square root of 3. Negative 4 times square root of 2 ay naging negative 4 square root of 2. Tapos yung negative square root of 2 times square root of 3 ay pagsasamahin natin sa isang radical sign. Bali, ang final answer natin ay 20 plus 5 square root of 3 minus 4 square root of 3 minus square root of 6. If the factors containing radicals have different indices, then gamitin natin itong formula na ito. Examples, square root of 4 times cube root of 8.
Yung square root ng 4 ay 2. Ang cube root ng 8 ay 2. Pwede natin ganyanin eh. Shortcut, 2 times 2 is equal to 4. Pero, hindi naman lahat perfect square. Hindi lahat perfect cube. Kaya gagamitin pa rin natin to. If we use the formula, square root of 4 times cube root of 8 ay magiging ganito. M times N, ang M natin dito ay itong 2, tapos ang N natin ay 3. Kaya magiging 2 times 3. Tapos, ang X natin ay itong 4, ang Y natin ay 8, kaya andyan na sila. Tapos, gaya nga nasabi ko kanina, ang N natin dito ay 3. Kaya 3 yung naka-raise dito. Tapos yung M naman, ito, 2, kaya ay nang ni-raise natin sa 8. 2 times 3, 6. 4 cube ay 64. 8 squared ay 64. 64 times 64 ay 4,096. 6 root of 4,096 ay 4. Di ba? Parehas lang din ng kinalabasan. Mas magandang gamitin natin itong formula na ito. Another example. Square root of 5 times cube root of x. Magiging ganito na siya. Ang index natin ay 2 at 3, kaya naging 2 times 3. Tapos, i-erase natin itong 5 dito sa index nito. Kaya 5 cube. Tapos itong x ay i-erase natin sa index nito, which is yung 2. Kaya naging 5 cube x squared. 2 times 3, 6. 5 cube ay 125. X squared ay x squared. Bali, ang final answer natin ay 6 root of 125 x squared. Okay, thank you for watching. Sana may natutunan kayo. Please like, share, and subscribe for more math video tutorials.